title pa lang maganda na. Itong papanoorin natin mula kay Sa Iyong Araw mga tol. Ang katapusan ng pambubuli ng China, Pilipinas, hindi na papatinag. Wow! Napakagandang title nun mga tol, no? Pero eto, ibibigyan natin ng reaction video. Bago yan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary sa iba't ibang mga topic, iba't ibang mga issue na pinag-uusapan sa loob ng mundo ng internet mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. South China Sea, Pilipinas, hindi gustong magkaroon ng digmaan, ngunit magtututol sa pang-api ng China ayon sa kalihim ng tanggulang Pilipinas. Ito ay ulat mula sa scmp.com, ngunit tila baga ang China ay naghahanda na ng isang malaking digmaan kontra sa Pilipinas. Di nila gagawin yan. Di nila gagawin yan. Ngunit hindi. Kasi hindi lang naman Pilipinas ang makakalaban nila dyan eh. No? At itong China mga tol, hindi naman lalaki ng ganyan yan at hindi naman sila uunlad din kung hindi sila gumagamit ng utak nila, no? Kung ang katulad lang nila North Korea, mga kapatid, hindi lalaki ng ganyan yan. So marunong din mag-isip yan mga tol. Kaya hindi sila basta-basta maghahanda ng gera kontra sa Pilipinas. Yung Taiwan nga, hindi nila magalaw-galaw di ba? Wala yan. Kung meron man sila mga banta-banta, puro boka lang yung mga yon. Ng isang malaking digmaan kontra sa Pilipinas. Ngunit hindi raw magpapatinag ang Pilipinas kahit anong mangyari. Ano nga ba ang pangyayari sa umatikabong bakbakan ng China? Nakakabilib din yung hindi magpapatinag ang Pilipinas. Ngayon pa nga lang natitinag na tayo. Sa totoo lang mga tol, sa totoo lang tayo, no? Hindi naman masyado nating inaano, kaya nga may mga ganito tayo reaction video para at least nabibigyan natin ng commentary and reaction video yung mga napapanood natin. Halimbawa sa Senado, mga kaganapang nagaganap kapag hinahabol ng CCG ang PCG. Hindi tayo nagpapatinag, nagpapahabol lang tayo, di ba? Ganun yun eh. Laban sa Pilipinas. Mga China militia vessels, di natin mahuli-huli kasi natatakot tayong magkaroon ng stand-up eh. Pero hindi tayo nagpapatinag mga tol. Oo. Matikabong bakbakan ng China laban sa Pilipinas. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Iniulat sa SCMP at sa ilang mga major news outlet sa Pilipinas na ang Pilipinas ay nagsusumikap na manatili sa kanilang teritoryo, lalo na't sa ilalim ng mga kamakailan lamang aksyon ng China sa mayamang yaman ng South China Sea ayon sa kanilang kalihim ng tanggulan. Nagkaisa ang mga mambabatas ng Pilipinas para suportahan ang panukala na maglaan ng mas maraming pondo para sa mga ahensyang nagpabantay ng teritorial na karagatan ng bansa. Inihambing ng kalihim ng tanggulan ng Pilipinas ang mga aksyon ng China sa labanan sa South China Sea sa isang nang-aapi sa paralan. Ayon sa komento ng isang tagapagmasid ng seguridad sa karagatan na nagsasabi ng pagtigas ng posisyon ng Manila tungkol sa Beijing sa politikong sektor ng bansa. Sa isang panayam na inilathala ng CNN noong Biyernes, sinabi ni Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. na ang kanyang bansa at ang buong mundo ay dapat magtutol sa anilay territorial expansion ng Beijing sa South China Sea. Sumunod ang kanyang mga pahayag sa mga linggong tensyon sa pagitan ng mga kalahok na ito na muling sumiklab matapos ang insidente noong Agosto kung saan gumamit ang China ng water cannons laban sa mga barkong Pilipino na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Isang nakadikit na barkong Pilipino sa Second Domas Shoal na ginagamit sa Southeast Asia bilang pansamantalang base. Hindi ko maaring maisip ang mas malinaw na halimbawa ng pang-api kaysa dito, sabi pa ni Gilbert Teodoro sa panayam na tumutukoy sa pagkalahatan sa mga aktibidad ng Beijing sa mayamang yaman sa South China Sea. Idinagdag pa ni Teodoro na may mga pag-aalala hinggil sa posibleng pag-escalate ng tensyon dahil sa mapanganib at walang
pangkundangang pagmamanoobra ng mga barko ng China. Ngunit nagbabala siya na ang pagkakabuntong hininga sa anumang insidente, aksidental man o hindi, ay dapat na ilagay sa China ng mga sariwang pananagutan, sabi pa niya. Sa pinakabagong yugto ng mga linggong ito ng tensyon, sinabi ng Manila ngayong linggo na tinanggal ng kanilang mga tauhan ang isang palumpong ng China malapit sa Scarborough Shoal, isa pang bahagi ng South China Sea, na tinawag nilang paglabag sa batas ng pandaigdig at mapanganib na navigation. Nakuha ng China ang kontrol sa Seoul noong 2012 matapos ang standoff sa Pilipinas, at ang lugar ay nakaranas ng mga matataas na tensyon hinggil sa karapatan sa soberanya at pangingisda sa mga nakalipas na taon. Nagdispute ang Chinese Coast Guard noong Miyerkules ukol sa bersyon ng mga Pilipino ukol sa mga pangyayari. Sinasabing kinuha nila ang paglumpong noong Sabado matapos itong ilagay bilang tugon sa iligal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa lugar isang araw bago ito nangyari. Noong 2012, matapang pa ang Pilipinas noon eh. Well, matapang pa rin naman ang Pilipinas ngayon, mga tol. Naririnig naman natin, napakatapang natin, di ba? Pero noong 2012, di ba, matapang pa eh. May mga nakitang illegal na nangingisda doon sa may Scarborough. So pinuntahan ngayon ng Navy, di ba? Tapos pagpunta ng Navy, biglang dumating yung mga Navy din, ng mga gray ship din ng China para saklolohan yung kanilang mga China fishing vessels, no? At doon na nagkaroon ng standoff, mga tol. Medyo naging nangalog yung yagballs ng Pilipinas, mga tol, no? At yun yung sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes, kung napanood nyo yung last reaction video natin sa kanya, na kaya daw siya nagpupunta, may backdoor meeting daw siya sa China is para mapa-atras daw yung mga gray ship. Well, hindi natin alam kung yun ay may katotohanan o hindi, mga kapatid, pero yun yung dahilan daw ng kanyang pagpunta. At yun nga, umatras daw. At umatras din tayo, mga tol, pero natira ang China doon at yun yung panahon daw na nawala sa atin ang Scarborough. Yun ang sabi, mga tol, ng ibang mga politiko, nawala na sa atin ang Scarborough. Pero ayon naman sa iba, hindi sa atin nawala ang Scarborough dahil sa katotohanan, ang magpahanggang ngayon ay inilalaban pa rin natin ang Scarborough, mga kapatid. At nung 2016 nga, di ba, after na tayo'y mag-file doon sa arbitral ruling, mga kapatid, at napanalunan natin yan noong 2016, napawalang bisa yung claim ng China at nanaig yung claim ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. 200 nautical miles yan, mga kapatid, yung nasasakop na yun, no? At yung Scarborough, pasok yan, nasa 124 lang ata yun. So pasok na pasok talaga, mga tol. So yun nga, no? So magpahanggang ngayon, dahil sa katigasan ng mga mukha nila, hindi naman nila kinikilala yung UNCLOS at international na batas o yung arbitral ruling, di nila kinikilala yon. Kasi 6 na taon din mula noong 2016 hanggang 2022, mga ganyan, 2020, sa pamumuno naman ng dating presidente, mga tol, may mga nabalitaan tayo, di ba? May mga napanood tayo na hindi isusulong ng dating presidente arbitral ruling para yun nga, no? Hindi isusulong. So sayang naman yung pagkakapanalo natin kung hindi isusulong. Mga panahon ni President Digong. So eto, panahon ngayon ni President BBM, eto ngayon, mas lalo silang naging agresibo, nasanay ata sila na binibaby sila dyan. At ngayon, medyo pumapalag at medyo nakikita na naman natin yung pagiging agresibo nila. Eto na nga, no? Naibaabalita na at nabibigyan pa natin ng reaction video ngayon. Hindi tayo papatinag, pero nakikita nyo naman yung ating galawan, talagang iwas na iwas talaga tayo, mga tol. Pero hindi tayo papatinag niya na. Iwas na iwas lang talaga tayo. Kasi nga ayaw natin magkaroon ng gulo. Naiintindihan ko naman yung ibang mga mambabatas natin dahil natatakot sila na baka lalong bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kapag tayo ay pumasok sa isang gulo na hindi pa natin kaya. Totoo naman yun. Pero hindi naman nangangahulugan na dapat maging iwas na iwas tayo dyan, no? Yun lang yung minsan natin, binibigyan natin ng reaction video na tila baga talagang bahag na bahag yung mga buntot natin. Nagpatuloy ang pagpapalitan
ng mga pahayag ng dalawang bansa hinggil sa isyu na ito at ipinagtibay ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang Scarborough Shoal ay kilala bilang Huangyan Island sa China na ito ay totoong teritoryo ng China daw. Ang tinatawag na aksyon na ito ng panig ng Pilipinas ay isang malupitang palabas para sa kanilang kasiyahan lamang, sabi ni Wang Wenbin noong Miyerkules. Sinabi rin ng mga tagamasid ng China na hindi papayagan ang pagpapasok ng mga barkong pangisda ng Pilipino sa lagunang Scarborough Shoal dahil ito'y nagdadala ng panganib sa kontrol ng China sa lugar. Noong Miyerkules, sumuporta ang mga mababatas ng Pilipinas sa panukalang maglaan ng mas maraming pondo para sa ahensyang nagbabantay ng teritorial na karagatan ng bansa. Ayon sa kanila, ang mga aksyon ng China sa Scarborough Shoal hindi lamang nagiging sagabal sa mga karapatan at kabuhayan ng aming mga mangingisda, kundi pati na rin sa umiiral na kalagayang pangkabuhayan at kolaborasyon sa rehiyon, sabi nila sa kanilang pahayag. Ayon sa kalihim ng tanggulan ng si Teodoro, waring kinumpirma ang panukalang ito at ito'y dahil sa maraming air at naval assets ang inuutos bilang bahagi ng pangako ng Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtanggol at pagsusuri sa South China Sea. Ang paggamit ng salitang ng api hinggil sa mga aksyon ng China sa karagatan ay madalas nang nangyayari sa mga araw na ito sa loob ng pamahalaan ng Manila at maging sa publiko sa media, kahit hindi nakakagulat ang pagkakaroon ng ganitong paglalarawan ni Teodoro, sabi ni Colin Koo, isang research fellow sa Israharatnam School of International Studies sa Singapore. Ang 9-dash line claim ng Beijing sa halos 90% ng South China Sea ay nag-overlap sa mga Exclusive Economic Zone o EEZ ng ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Tungkol sa kamakailang alitan, sinabi ni Koo na waring kumpiyansa ang Pilipinas na may suporta sila mula sa batas ng pandaigdig sa kanilang mga aksyon. Ang Manila ay maaaring magkaroon ng sapat na batayan para sabihing hindi sila lumalampas sa kanilang karaniwang pagkamit ng kanilang soberanyang karapatan sa pag-alis ng palumpong at pagpapadala ng supply sa pangunahing lugar sa loob ng kanilang EEZ, sabi pa niya. Pinakita ng alitan na may di maaaring pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansa sapagkat pareho silang may sariling interpretasyon ng batas ng pandaigdig. Idinagdag pa ni Koo. Bukod pa sa mga kamakailang pangyayari sa Second Thomas at Scarborough Shoals, may iba pang mga hindi inaasang insidente na naganap sa pagitan ng dalawang bansa sa nakaraang taon. Noong Pebrero, inakusahan ng Pilipinas ang China ng paggamit ng military-grade laser beam upang humarang sa isang misyon ng pagpapadala ng supply sa Second Thomas Shoal. Ang pagtutol ay hindi nangangahulugan ng pagpunta sa giyera laban sa China, pero kailangan nating ipaglaban ang ating teritoryo. Kapag ito ay ini-intrude, ito pa ang sabi ni Gilberto Teodoro Jr. Sa panayam, sinabi ng kalihim ng tanggulan na si Teodoro sa CNN na ang diplomasya ang pinakamainam na paraan kung susunod ang Beijing sa batas ng pandaigdig. Ayon sa kanya, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magtutol sa China sapagkat kung hindi, nawawala ang ating pagkakakinanlan at integridad bilang isang bansa. Totoo naman no? Ito lang ang problema sa iba nating mga senator. Masyadong advance mag-isip. Yung tipong pagtutol, pagre-react doon sa ginagawang illegal ng China, ang kahulugan na sa ibang mga senator natin, parang naghahamon na tayo. Diba? At tipong ang gusto na natin gera. Diba? Kapag may mga tumututol sa ginagawa ng China, halimbawa may mga taong nagre-react, ang sagot ng ibang mga senator, ang tatapang nyo naman. Mag-reservice na kayo para madala na kayo doon sa madestino na kayo sa West Philippine Sea. Gera agad yung nasa isip no? Kumbaga parang ititindig mo lang yung karapatan mo Hindi ka naman naghahamon 'Di ba? Nagre-react ka lang at ipapakita mo lang yung karapatan mo. Parang ganito na lang para mas madaling maintindihan, 'di ba? Meron kang bakuran, for example, meron kang bahay, may bakuran ka. 'Di ba? Tapos may isang kapitbahay ka na matigas din ng muka, nilalagyan ng bakod yung bakuran mo, kumbaga kinukuha niya. 'Di ba? Yung tipong pagtatanggol mo ba at pagdepensa sa iyong nasasakupan, paghahamon na rin ng away.
'Di ba? Masyadong advance kasi mag-isip yung mga ibang ano natin, eh, 'no? Halatang hindi ka puwede ata sa senator, dapat pang ano ka lang, eh, action, eh. Parang gano'n ang datingan mga kapatid, eh, 'di ba? So katulad na lamang ng ginagawa ng ibang mga bansa kapagka yung soberanya nila ay pinapasok ng mga ilegal na nangingisda, hinahabol nila, iniipit yung barko nila, hinaharang ng barko nila, hinuhuli nila yung mga ilegal na nangingisda. Yun ba nangangahulugan ng paghahamon ng giyera agad? O ginagawa lang nila yung tungkulin nila para protektahan yung kanilang nasasakupan? Dapat yun yung itatak sa utak ng ating mga namumuno, eh, 'no? Kapag hinuli mo yung mga illegal na Chinese fishing vessels diyan na pumapasok sa ating karagatan, hindi tayo naghahamon ng gulo nun, 'no? Pinapakita lang natin na pinoprotektahan natin yung ating soberanya. Eh, kaso nga sinanay na natin sila, eh, 'di ba? Yun ang problema, eh, sinanay na natin silang gano'n, eh, 'di ba? Sinanay na natin silang natatakot tayo sa kanila kaya ayun ang ginagawa nila. Kahit yung mga China militia vessels lang nila, yung fishing vessels nila, yun na yun ang hahabol ngayon sa ating mga PCG. Baliktad din, 'no? Baliktad. Wow, 'no? So ikaw mga kapatid bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood na natin, 'no? Ang katapusan ng pambubuli ng China, Pilipinas hindi napapatinag. Naniniwala ka ba? 'No, dun sa salitang ang Pilipinas hindi napapatinag. Ako kahit papaano naniniwala ako ngayon. Ngayon sa ating kasalukuyang administrasyon, ewan ko lang sa susunod. Baka yung susunod nating magiging presidente, best friendin na naman ng China, patay tayo dyan mga tol, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.